Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman muli at mayroon na naman tayong video dito patungkol sa natin mga bro, platino ng P-Shocker. Ayan, bibigyan ko kayo mga bro ng tips kung paano gumawa ng sukat ng platino na hindi umiinit. Okay, gayahin nyo lang ito mga bro para magkaroon na naman kayo ng idea. Pero bago yan mga bro ay isang maikling intro muna. Okay, simulan natin mga bro. Dahil mayroong bumalik sa atin na isang aparato, ayan o. Hiniram daw ito sa may-ari mga bro, nawala yung pangilalim na platino niya. Kaya ipapagawa ulit ng may-ari. Gagawan natin. Okay pa ito mga bro, ilang taon na ito. Simula nung magsimula tayong mag-vlog patungkol sa P-Shocker, nagawa na ito. Hanggang ngayon ayos pa. Ang problema, nawala lang yung kanyang pangilalim na platino, kaya igagawa natin. Tapos ginawan ko na rin ang video para magkaroon kayo ng idea yung sukat ng platino na hindi umiinit. Okay, so bali meron tayong gagawing kwan dito mga bro. Ayan ayan, meron ng pattern. Magkakat na lang tayo, kakatingin na lang natin ng cutting disc. Kung ito mga bro, asiro na bakal to, yung lagarin ng sumil o bandso ng sumil ito. Yan, gagawin sanang itak ito pero gagawin na lang nating platino. Ayan bali may mga pattern na siya, isa, dalawa, tatlo, apat na platino yung gagawin natin, dahil ilalagay natin mga bro dun sa mga gagawan din natin ng video at tutorial dun sa tatlong aparato mga bro na gagawin natin. Yan yung ilalagay natin. Okay, simulan na natin mga bro. Bibigyan ko kayo ng tips o sukat ng platino na hindi umiinit. Okay, focus natin para makita nyo. Bali, kung pala mga bro, ang bilog nun, saglit lang. Yung bilog pala dito, halimbawa ang bilog nito 1 o 1 inch. Ang gagawin natin bilog niya ay sinlaki ng 5 piso, mas malaki sa kanya para mas malakas yung higop ng kanyang magnet. Okay, okay, gawin na natin. Unang-una mga bro, kailangan natin ng sinlaki ng 5 piso, pero wala tayong 5 piso mga bro. Ito na lang muna, sinlaki din ito ng 5 piso dahil sinukat ko. Yan, okay, ganyan natin. Ganyan. Tapos gamitan natin ng lapis. Yan, bibilugin natin ganyan. Para malaman nyo yung sukat. Kung halimbawa mga bro umiinit pa rin at nakuha nyo na yung sukat na ito, may problema yung nyo, condenser, o di kaya yung rewind ng nyo, kulang yung rewind ng primary. Tapos masyadong madiin yung platino nyo. Ayan, kapag umiinit, yun lang naman ang nagiging problema mga bro, kulang ang rewind ng primary, maliit yung I-core o sobrang laki ng I-core, ganun, katamtaman lang. Tapos masyadong madiin yung platino, o di kaya yung yung sukat masyadong maigsi o masyadong makakapal yung platino nyo. Yun ang mga dahilan mga bro ng umiinit na platino. Okay, simulan natin yung natin. Kapag nakabilog na kayo mga bro ng sinlaki ng 5 piso ay sukatin ninyo. Ayan, hatiin nyo, kunin nyo yung gitna. Bali dito sa sukat natin mga bro, mayroon tayong 1 inch in 1/4. Ayan, hahatiin natin yun. Bali 5/8. Kunin natin yung gitna. Ayan. Tapos pag ganyan naman, kunin natin yung gitna ulit para makuha natin yung sentro. 5/8.
Ayan. Ito yung sentro niya mga bro, ito yung bubutasan natin. Dapat yung pagbubutas nyo, dapat maging maingat ka rin kayo para hindi magkaroon ng crack, hindi magka problema. Dapat malinis din yung butas niya, yung sakto lang talaga yung natin, yung platino natin. Dapat walang kalog. Ayan, saktong sakto lang. Okay, kung nakuha nyo na mga bro yung gitna nya, yan, sumukat kayong ganyan mula dito sa gitna. Yan, dito yung dulo ng eskwela natin, dito ganyan. Susukat tayo ng 1 in 3/4. Yan, ito yung magiging butas nya. Tapos lagyan natin, diretsuhan natin. Okay, tapos mula dito sa butasan natin na ito, adjust tayo ng 1 cm, 1 cm o 1 cm o 3/8. 1, 2, 3, 3/8 mga bro. Okay, 3/8 o 1 cm kung hindi pa kayo marunong magbasa sa mga 1/16, 1/8 ganun. 1/16, 1/8, 1/4, ayan, ganun. So 1 cm. Okay, tapos dito naman kunin natin yung gitna dito, sukat tayo ng medya, hatiin natin, tig 1/4 sila. Yan, tig 1/4. Ayan, tapos didiretso naman natin yon, didiretso natin yung guhit nya ganyan. Tapos mula dito sa guhit na ito, gawin nating 1 yung lapad nya dito para makapag-absorb ng init. Pag halimbawa yung umiinit yung platino natin, ayan, hahanguin niya yung init ng natin, platino natin, simula dito sa bilog. Okay, makikita niyo mga bro magiging itsura nito. Yan. Pero kung mga bro, bahala na kung halimbawa hindi nyo kursunada yung design nito, nabali na yung natin lapis. Bali kumuha tayo mga bro ng ibang lapis na bali yung charcoal nya. Yan, ganyan. Okay, tapos kuha natin, halimbawa bakal ito mga bro, sinusulatan yun, halimbawa bakal, gaganyan natin, di ganyan, maguguyatan natin, lalagyan natin yan ng design, tatanggalin natin yung kanto para gwapo siya, ganyan, gagrind natin yan, yan, magiging ganyan siya. Ayan, papatayin natin yung kanto niya para mayroon siyang style, ganyan. Ayan okay, yan yung sukat mga bro ng platino natin na pang ilalim. So isunod naman natin mga bro yung natin, pang ibabaw natin. Ikakat natin yan ng gunting mamaya para makikita nyo yung itsura nya. Ayan, bali yung actual nya mga bro, nakita nyo dun sa bakal. Ayan ito yung actual nya ayan, kakat natin yan ng cutting disc. Okay, sunod natin yung sukat ng natin, pang ibabaw natin. Susukat tayo ulit mga bro ng 1 in 3/4 o 4.5 cm. Sukat tayo ulit dito, 4.5, 4.5 bago mag 5. Yan naman yung butas niya ngayon.
Yan yung magiging butas ng contact point natin. Ito naman yung magiging butas ng tornilyo natin. Ganon din dito. Ito yung butas ng tornilyo. Ito rin yung magiging butas ng contact point. Okay, pag nakuha na natin mga bro, guhitan natin diretsuhan. Yan, dito sukat tayo ng yan, 1 cm. Yan. Tapos dito 1 cm din. Okay, tapos sukatan natin ng 5/8 yung pangibabaw natin. Hatiin natin yung 5/8. Ayan. Okay, hatiin natin. Bali 3/8 mga bro. Yung hati niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3/8 nga. Ayan. Okay. Buuin na natin. Yan, medyo papatay natin yung kanto niya. Yan o. Yan, liliko natin dyan sa kanto niya para ano, matanggal yung kanto niya. Okay, ganyan. Yan yung pa natin, design ng platino natin. Yan, parang ito siya mga bro. Papakita natin. Ayan o. Yan, parang ito siya. Yung drenowing natin yan. Tapos yan, parang magsisigsag siya ng kaunti pagka ilalagay na natin. Ayan o, ganun o. Kung mapapansin nyo, balik rin natin para makita yung sigsag nya. Hindi siya straight na straight mga bro, parang sigsag siya o. Ayan o. Ayan, sigsag. May pagkasigsag siya. Kung halimbawa masyadong madiin, medyo isigsag nyo para ano, madaling timplahin. Okay, so ikat natin mga bro. Titignan natin yung resulta ng kuha natin, platino natin. Madaming kuha mga bro, mga design ng ganito kung gusto nyo. Ayan, ganyan. Ito yung magiging actual natin na pattern kumbaga dun sa bakal. Ayan. Okay, patayin natin yung kanto nya. Medyo i-curve natin para ano, may forma siya. Ayan. So ito na siya mga bro. Ayan, yung platino natin na pang ilalim. Sunod naman natin yung pang ibabaw natin. Okay, so paano naman natin ginawa mga bro yung sukat nito, o paano naman natin kukunin yung sukat nito dun sa aparato natin? Ituro natin mga bro. Ayan. Okay, pares lang naman yung agwat nito saka yung pangibabaw natin. So kinuha natin tong sukat nito mga bro. Halimbawa itong ano, to 1 3/4. Itong gitna nito nakapagitna din dito sa kuha natin, I-core natin. Yan, halimbawa kung saan natin lalagay yung tornilyo natin,
kuha tayo dito sa gitna ng I-core natin, tapos kuha tayo ng 1 3/4, tapos markahan na natin yung kahoy natin, kaya nandun yung tornilyo natin para sakto yung mga bro, yung platino natin pag nilagay natin sakto. Yan, ganyan. Okay, ganun din sa pang ibabaw mga bro, 1 3/4 din. Kukunin nyo din yung gitna para salubong sila dun sa contact point. Yan, kuha kayo ng 1 3/4, ganun din. Tapos bubutasan nyo na tong kahoy ng aparato nyo. So, ganun lang mga bro. Gayahin nyo lang yun. Kung halimbawa laging umiinit yung platino nyo, gayahin nyo yung design na yan. Okay. So, halimbawa pag nagaya nyo na yung design na yan at ganun pa rin yung kanyang problema, umiinit pa rin, bawasan nyo yung diin niya, baka masyado madiin. I-check nyo yung mga condenser nyo, baka mayroong shorted o may leakage o may leak o kulang ng rewind yung kuwan nyo, primary nyo. Tapos baka masyadong malaki yung I-core nyo o di kaya masyadong maliit, dapat katamtaman lang. Ang kuwan yan, laki nyan 1 inch hanggang 1 1/4 pwede, o kaya pwede rin dun sa 5 piso, kaya lang iinit pag hindi mo nakuha yung tamang sukat ng ano nyan, platino nyan. Okay, so paano mga bro, sana ay nagkaroon na naman kayo ng kunting idea sa video ito, at kita-kita na naman tayo sa mga susunod na mga video ko. Okay, maraming salamat mga katitit.